finally and fully declared. Join us for a special study where we'll explore the great controversy between Christ and Satan, from its beginning in heaven to the final crisis on earth. We'll examine the different phases of Satan's fall, why Revelation 12 is so crucial for us today, and what Christ's ultimate victory means for the final generation. This study will strengthen your faith and ground you in prophecy for the times ahead. The full session will be live on Zoom and Facebook today, November 26th, and uploaded right here on our YouTube channel. Don't miss it. Watch and be sober as we uncover God's final message for our time. See you there. Hello, brothers and sisters. Are you ready to dive deep into one of the Bible's most profound questions? Today, in our Prophetic Insights series, we re-unsealing the truth behind Revelation chapter 12. Have you ever wondered when Satan was truly cast out of heaven, and how was his defeat finally and fully declared? Join us for a special study where we'll explore the great controversy between Christ and Satan. Okay, so we will dive into our study today. Good day to all of you. As we dive on our study today, I hope God will guide us that whatever our study today ay maging kwan siya yung beneficial para sa ating lahat, ano? At nais natin na ang Panginoon ang siyang ating gabay. Kaya nga po, ipagpasalamat natin sa Panginoon na nandito po tayo upang ipagpatuloy po yung ating pag-aaral dito sa prophetic insights on the book of Revelation, especially focusing on Revelation chapter 12, na doon sa ating introduction, sa invitation, ay talagang mayroon pong kapanahunan kung kailan po finally Satan was cast out from heaven. Dahil alam po natin, bilang mga Seventh-day Adventist ay parang ang basic po na tinuro sa atin ay hinulog si Satan noong kapanahunan ni Adam and Eve. Pero sa ating pag-aaral po ngayon ay atin pong itama po yon, ano? At pag-aralan po natin ang Revelation chapter 12 verse 7 to 9 and 13. Okay? Bago po tayo manalangin, akin pong basahin ito. At least mayroon po tayong basihan ng ating pag-aaral ngayong hapon. Sabi po rito, and there was war in heaven. Michael and his angels fought against the dragon. And the dragon fought and his angels and prevailed not. Neither was their place found anymore in heaven. And the great dragon was cast out, that old dragon or serpent called the devil and Satan, which deceiveth the whole world. He was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. And when the dragon saw that he was cast out unto the earth, he persecuted the woman which brought forth the man-child. Okay, so yan po mga kapatid yung ating sentro ng ating pag-aaral ngayon, na kung saan ay ihilingin natin sa Panginoon ang kanyang gabay. Tayo muna ay manalangin. Dakila at mabagin po naming Diyos, sa muli kami po ay nagpapailan lang ng aming samot-tilingsin ng papasalamat na kayo po ang siyang aming Diyos na nagbibigay sa amin ng liwanag. Especially, Panginoon, sa aming pag-aaral ngayon ay amin pong hinihiling at pinasalamatan ng Banal na Espiritu na siyang lubos na magpapaunawa po sa amin ng mga propesiya na amin pong pag-aralan sa mga oras na ito. Amin pong sinasampalatayanan na mangyari po ang inyong kalooban
na amin pong maunawaan ang mga bagay na spiritual upang kami po ay mamuhay spiritually filled way than food that is necessary for our time. Salamat Panginoon at amin pong pinagkaloob ang lahat ng oras sa mga oras na ito, Panginoon, na kayo po ang siyang gagabay sa amin. Ito po ay aming dalangin dahil lamang po sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Okay. So welcome po sa ating mga kapatiran na sumusubaybay po dito sa ating prophetic insight. Ano? Sister Marianne, welcome po. And Brother Marshall, we are happy to have you. And for those who are following us on FB and also in YouTube, then we are welcoming you and we will be studying together. No? At mapapansin po natin dito sa talata na ito po ay there is a war. Kaya nga po kung may war dito sa lupa ay wag po tayong magtaka dahil inumpisahan po ito ng kaaway doon sa langit, ano? Na kung saan ay the great dragon ay yung nakipaglaban kay Michael at hindi po siya nanalo. Kaya wala na po siyang lugar sa langit. Ibig sabihin, during that time, mayroon po siyang access. At sabi nga po rito, he was a deceiver. Okay? Deceiver of the world, of the whole world. Ibig sabihin, ay mayroon po siyang panahon na diniceive niya ang sanglibutan. Kailan po yan nangyari? Okay? He was cast out into the earth. So, noong kanyang na-deceive ang sanglibutan, doon na po siya actually nakipaglaban. Kailan po yan? Yan po ang punto ng ating pag-aaral sa mga oras na ito. Okay. So ang question po, when was Satan cast out? Kailan po siya tinaboy sa langit? Ang sabi po ng iba, during the time when nandoon siya sa Garden of Eden, di po ba? Parang akala natin ay, yun, hinulog na pala si Satan. Ganito. Pero mga kapatid, hindi po. Dahil during that time ay pakyat panaog po siya. Pag ganun po yung kanya, kahit sa kapanahunan po ni Job, di po ba? Na kung sana'y sinabi nga po na sa amin ni Satan sa Diyos, ay kita mo yung alagad mo, matapat yan sa iyo dahil pinagpala mo siya. Sabi ng Panginoon, okay, subukan mo. Pero wag mo lang kunin ang kanyang buhay. So ibig sabihin, God allows that man should be tempted, but He will not allow Satan to take the life. Okay, kaya nga po, dito, atin pong sagutin kung kailan po talaga tinaboy or hinulog si Satan from heaven. Shortly, ito po yung sagot, shortly after the resurrection of Christ, Satan was cast out of heaven and thus sustained his second defeat. So atin pong napag-aralan kahapon ang una po niyang pagkatalo. Dahil ang nakita po doon sa chapter 12, verse 1 to 3, na kung saan ay nandun po ang mayroon pong babae na damitan po ng araw, nakatayo po mayroon po siyang under her feet ay moon, okay? At atin po yung in-explain na ito po ay Jewish church at magkaroon po na gagamitin si Mary as the mother of Jesus to be born. But yet the dragon is actually ready to devour the child man. And that was actually happened in the history where the Roman Empire through the command to kill the 2 years old below, papatayin. Pero napatay po ba? Namatay po ba si Jesus? No. Because
God actually preserved him, and that is the first defeat of Satan, that he had not destroyed the Messiah. Okay. At ngayon mga kapatid, na natupad na kung saan ay si Kristo ay maipako sa cross at ibinuhos ang kanyang dugo para sa kaligtasan ng sangkatauhan. At yan po ay akala ni Satan ay panalo siya. Okay? Pero mga kapatid, ay nabuhay po siya at umakyat sa langit at doon po shortly after that ay nagkaroon po ng war in heaven. Kaya itong chapter 12 verse 7 to 9 is a description of the war na nangyari po when Michael actually is here, is Jesus, na kung saan siya na po yung Michael na nakipaglaban kay Satan. At yun po ang pagkahulog ni Satan. Sabi po rito sa Desire of Ages, 833, paragraph 2, all heaven was waiting to welcome the Savior to the celestial courts. As he ascended, he led the way, and the multitude of captives set free at his resurrection followed. The heavenly host, with shouts and acclamations of praise and celestial song, attended the joyous train. So, noong umakyat po ang ating Panginoon ay may dala po siyang trophies. Ano po yung trophies niya? Yung mga namatay. Okay? Namatay na nabuhay. At yun po ay ilan sa kanila ay naging kabahagi po sa 24 elders. Na pinili po yan sa lahat ng generation na kung saan ay sila po yung jury na magkasama ni Christ doon sa judicial court na kung saan ay mayroon pong investigative judgment. Kaya nga po, ito po ay isang napakasaya na pagtitipon na kung saan ay it was a joyous day for those who have died and yet they had been resurrected, and Christ bring them to heaven, na kung saan yun po ay maging kasama niya po doon sa korte, sa investigative judgment. Sabi po rito sa pagpapatuloy, sa page 761, paragraph 2, Satan saw that his disguise was turned away. Dahil mayroon po siyang access sa langit during that time. Noong tinangkan niya na patayin si Jesus at birth, ay may access pa po siya. At hindi niya pa kasama yung anghel niya. Kasi nandoon yung mga anghel sa langit. Ang ilan sa kanila ay maging guard niya o kasama niya. But ang time, mga kapatid, dahil nagkaroon po ng disguise si Satan, na parang napakabait doon sa langit, na kung saan ay tinitipon niya ang kanyang mga sakop doon sa langit, na kung saan ay handa siya na makipaglaban doon sa labanan, war in heaven. Kaya sabi po rito, his administration was laid open. Ibig sabihin, dahil siya po ay second to the command, his administration was laid open before the unfallen angels. So, nandyan po bukas ang kanyang ginagawa. And before the heavenly universe, he had revealed himself as a murderer. Dahil yun po, mga kapatid, ay natupad niya ang kanyang plano na patayin si Kristo. Kaya nakita po yun ng unfallen angels, na kung saan ay sila ay nakonbinsi na they should not join the army of Satan, Lucifer. So ano po sabi po rito, by shedding the blood of the Son of God, he had uprooted himself. Doon na po, mga kapatid, na tauhan.
no? Na kung saan ay yung mga angels na iba ay hindi po sumama. Pero third part of the angels sumama sa kanya. Okay? At yun po ang naging dahilan kung bakit na siya ay tinaboy mula sa langit. Dahil siya po ay nagplano na patayin si Kristo at birth, hindi siya nagtagumpay. Yun po yung first defeat niya. Ang second defeat niya, mga kapatid, nung nabuhay si Kristo at umakyat sa langit, at yun na po, mga kapatid, yung kanila pakikipag-away. There's a war in heaven. Yan po yung verse 7 and to 9 ng Revelation chapter 12. Kaya hindi po tama na sabihin natin na si Satan hinulog doon pa man sa creation. Mali po yan, mga kapatid. Dahil si Satan po ay hindi pa hinulog during the time. Okay? Na kung saan siya po ang nag-deceive kay Adam and Eve dahil sa kanyang pagsisielos sa anak ng Diyos na kay Kristo. Dahil during the creation, in-explain natin kahapon, mga kapatid, na in the beginning, God created the heavens and the earth. At ang creator o nag-create ng sanglibutan, mga kapatid, ay yung tatlong persona sa pagka-Diyos. Itong si Satan, mga kapatid, na siya ang second to the command, ay nagselos. Bakit hindi ako kasama doon sa paglikha ng tao? Kaya nagkaroon na po siya ng jealousy. No? Na kung saan doon na po nag-umpisa ang kanyang espiritu na pag-deceive. Kaya noong na-create si Adam and Eve, doon, mga kapatid, ay tinangka niya at nagtagumpay siya na i-deceive si Eve. Kaya nga po ang kasalanan pumasok sa sanlibutan. Pero hindi kaagad ng Panginoon hinulog si Satan. Dahil ang Panginoon po, mga kapatid, ay just God. Kanyang patutunayan sa buong sanlibutan na sinungaling itong si Satan. Kaya noong pinatay niya si Kristo, ay yun din po ay katuparan, bayad sa kasalanan, dahil doon pa man, mga kapatid, ay nakita ni Kristo. Kasi ang Diyos, mga kapatid, may foreknowledge siya. Alam niya. So, ang anak ng Diyos ay was actually declared dahil po sa dekrito na ginawa ng Ama. Yan po mabasa natin sa Psalms chapter 2, verse 7, na sinasabi po doon na there is a decree that you will be my son. So bakit nagkaroon ng anak? Dahil doon sa plano ng Panginoon na pumasok po yung kasalanan, kaya mayroon pong contingency plan ang Panginoon. Ibig sabihin, mga kapatid, ay mayroon na pong nakalatag na plano. Kung ito ang mangyari, mayroon pong solusyon. Kaya nandun po nung nagkasala si Adan at si Eva, ay nagpatay ng tupa. Yung tupa na yun, mga kapatid, simbolo ng anak ng Diyos na siyang magkatawang tao o magkaroon po siya ng buhay tao sa pamagitan po ni Mary. Kaya yun po yung nalatag sa plano. At nakita po yan ng unfallen world. At napatunayan na itong si Satan ay deceiver. Kaya noong umakyat si Kristo sa langit, mga kapatid, he became Michael and fight against Satan. At yun po ang dahilan kung bakit hinulog po siya at wala na po siyang access sa langit. Okay? Kaya nga po, ano ang ginawa niya? Sa verse 13 na atin binasa kanina, kaya nagalit siya, kanyang pinag-uusig ang iglesia na kung saan ay doon ipinanganak si Kristo. Anong iglesia po yun?
walang iba kundi ang Jewish Church. Kaya nga po mga kapatid, marami pong pinatay at that time. So he persecuted the church, especially the Smyrna. Dahil ang una po mga kapatid na iglesia ay Efeso. Atin po yan ang pag-aralan sa 7 churches. Na kung saan ay ang nangyari dito mga kapatid, nagalit siya. Alam niya na nandito na siya sa lupa, kaya gusto niyang sakupin ang sanglibutan. Kaya nga po nagalit siya. Kaya he persecuted, tinakot ang mga Kristiyano na pag kayo ay mananampalataya kay Kristo na yan, ay patay kayo. So yun po ang hamon na kung saan ay kanyang sinubok ang bayan ng Diyos. Kaya nga po, dito matatagpuan po natin mga kapatid na si Satan was already restricted. Ano po ang restriction sa kanya? He cannot have access to heaven anymore. Ibig sabihin, ang lahat ng kanyang mga kampon na mga anghel ay hinulog dito sa lupa. Kaya wag po tayo magtaka na may mga unfallen world o may mga fallen world na angels na nahulog po rito. Maraming mga misteryo na nangyayari. Yan po ay kagagawan ng mga anghel ni Satan, the fallen angel, mga kapatid. So sabi mo rito, henceforth, his work was restricted. Whatever attitude he might assume, he could no longer await the angels as they came from the heavenly courts, and before them accuse Christ's brethren of being clothed with the garments of blackness and the defilement of sin. The last link of sympathy between Satan and the heavenly world was broken. Kaya mga kapatid, wala na po siyang access dahil napatunayan po at nakita ng sanglibutan na siya mismo ang nagplano pagpapapatay sa anak ng Diyos. Kita niyo mga kapatid, ano? Yun po yung drama dito. Ito po yung nangyari na kung saan ay ang Diyos po ay talagang has justice. May awa po siya. Binigyan ng pagkakataon actually si Satan, si Lucifer, na magbago hanggang sa panahon ni Kristo. Pero noong sa kapanahon na po ni Kristo, pinatay niya po. Dahil ang espiritu ng pagpatay kay Kristo ay espiritu po yan ng kaaway. At sa kabunga po yun ng kasalanan. Kaya nga po may solusyon ng Diyos. Ang solusyon ng Diyos, yun po yung pagpatulo ng dugo ng anak ng Diyos. At yan po ay napatunayan na matuwid ang Diyos. Na bagamat napaintulutan po ang kasalanan na pumasok sa lupa, ipinakita pa rin ng Diyos, mga kapatid, ang kanyang pagmamahal. Kaya sabi sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life." Kaya dito mga kapatid, patunayan po natin, no, na si Satan po ay hindi inulog during the time of Adam and Eve. Okay? He was not cast out immediately after he rebelled, or even when he caused Adam and Eve to sin. For in the time of Job, he got access to heaven. Yan po yung patunay natin. Sa Job chapter 1 verse 6 and verse 7, and then chapter 2 verse 1 and 2, na sinasabi po doon na ang Panginoon at ang si Satan ay nag-uusap, mayroon pa po siyang access. So ibig sabihin mga kapatid, hindi pa siya totally hinulog. Sa kapanahunan ni Adam and Eve, may access lang po siya sa langit. Dahil siya po ang second to the command. Siya po yung pangalawa na he was a general of the army of angels. At siya po ang pinakamaganda. Ayon po yan sa Ezekiel 28,
At doon din po sa Isaiah chapter 14. According to Revelation 12, verse 13, he was cast out before he went to persecute the church. So ito po'y patunay natin na bago po siya mag-persecute sa iglesia ng Smyrna, sa panahon po yan ng Smyrna, kasi marami pong pinatay doon, ano? Kahit si Stephen actually ay talagang pinatay. So yun po mga kapatid, yung bago po siya mag-persecute sa mga Christians, okay, ay talagang napatunayan niya sa kanyang sarili na siya ay deceiver. Ano? Dahil hindi po talaga siya nagsisi. Bagamat binigyan po siya ng Panginoon na imagine for how many years during the time of Adam up to the time of Noah, that is 2,000 years. And from Noah up to the time of Jesus Christ, according to history, it's 2,000. So for 4,000 years, Satan has been given the opportunity to repent. Pero hindi po siya nagsisi. Marami po siyang na-deceive. Kaya sinabi po dito, the old dragon, the old serpent who deceived the world. Patunay po yan mga kapatid na hindi pa siya hinulog. Mayroon pa po siyang access sa langit at that time noong siya ay nag-deceive sa mga nasyon. Kaya nga po sa fourth trumpet, di po ba? Sa fourth trumpet, maalala natin, yung sun, moon, and star had been smitten and it becomes darkened or darkness. Yan po ang nangyari sa Israel. Yan po ay kagagawan ni Satan. Kaya nga po, he is the deceiver. Napatunayan mga kapatid na wala na po siyang rason na bagamat siya po yung second in command sa langit at maka-access po siya sa ibang mga planeta. Pero mga kapatid, dahil sa kanyang ginawa, ay hinulog na po siya. No? The incidents of Revelation chapter 12 verse 4, the dragon throwing down the star took place before the Lord was born. Okay? And the incidents of Revelation chapter 12 verse 9, the Lord casting down the dragon took place after his resurrection. Okay? So dito mga kapatid, doon pa lang sa verse 4 ay he draw. Ibig sabihin mayroon po siyang sympathizers na parang nag-umpisa na po siya ng pag-recruit ng kanyang army because he is already jealous. Dahil noong creation, ayon po sa Spirit of Prophecy, sa Great Controversy, at doon sa mga writings po sa Inspiration, na during that creation day, ay hindi po siya sinama sa creation. So doon na po nag-umpisa ang kanyang jealousy. Na kung saan ay nagkaroon po siya ng jealousy at nag-umpisa na mag-gather po ng kanyang mga sympathizers. So he drew the stars, drawing down the stars na susunod sa kanya. Kaya may supporter po siya. Kaya nga po, yung gawain po niya ay, kung tingnan po natin sa Old Testament, sino po ang nag-insinuate sa mga nasyon laban sa Israel? Walang iba po, kundi si Satan at yung kanyang mga angels. Ano? So yun po mga kapatid, yung incidents na nangyari po sa pagdala niya ng mga anghel na yon ay sa kapanahunan po yan before Jesus was born. But yet, the incident in chapter 12 verse 9 na hinulog na po sila, yan po ay kapanahunan na si Kristo ay umakyat na sa langit. Na hinulog po siya sa lupa. So the answer for the question, when was Satan was cast
cast down o cast out of heaven. It was when Jesus go back to heaven, ascended to heaven. Sabi pa po rito sa verse 10 to 12, and I hear a loud voice saying in heaven, now is come salvation and strength, and the kingdom of our God, and the power of his Christ. For the accuser of our brethren is cast down. Ayan, ito po yung pagpapatunay na nanalo na si Kristo. Natalo si Satan dahil gusto niyang patayin yung anak ng Diyos, pero nabuhay. Ngayon ay wala na po siyang rason na mananatili sa langit. Kaya noong umakyat si Jesus Christ sa langit, mga kapatid, nagkaroon sila ng war at hinulog si Satan dito at ang kanyang mga anghel, at yun na po ang pagpursige niya na i-persecute ang Jewish church hanggang sa Christian church. Yan po ang nangyari, mga kapatid. And they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. And they loved not their lives unto the death. Therefore, rejoice ye heavens, and ye that dwell in them, who to the inhabitants of the earth and of the sea. For the devil is come down unto you, having great wrath, because he knoweth that he hath but a short time. Dahil mayroon na lang po 2,000 years. Okay? Pero hindi natin alam, mga kapatid, kung kailan mag-end yung 2,000 years na yan. Ano? Kaya mula sa panahon ni Christ hanggang sa panahon po ng pagdating ni Kristo, it might take place 2,000 years. But we don't know. And God alone knows, and He will reveal it to His people in these last days. Kaya matuwid lamang, mga kapatid, na sabihin na si Satan was cast out of heaven during a time when Christ was ascended to heaven, and nagkaroon silang war doon. At sabi nga po wo, kaawa-awa. Kaawa-awa ang sanglibutan. Kaya may 3 wo doon sa 7 trumpet, di po ba? Sa ika-4 po na trumpet, may sinabi po doon, wo, wo, wo. Ano pong ibig sabihin yan? May kapigatian na darating. Anong kapigatian na yun, mga kapatid? Sa 5th trumpet, mga kapatid, ay mayroon pong pinatay. Okay? Ang anak ng Diyos, ang Messiah, the star that will bring the key. Siya po yung may yabe. Okay? At lumabas nga po yung locust. Yun po yung Christian. Hanggang sa panahon, mga kapatid, na sa 6th trumpet, okay, mayroon pang angel na napigilan dahil doon sila nakapreso sa Euphrates, River of Euphrates, na kung saan yan po ay simbolo na during the Dark Ages, mga kapatid, ay pinigilan ang mensahe. At unti-unti na bumalik po, mga kapatid, noong 1844 na nagkaroon po ng mensahe, bitawan na ang anghel na ito. 4 na anghel na may mga mensahe, 4-fold message: the hour of judgment, the day of vengeance, the outpouring of the Holy Spirit, and the year of Jubilee, where the kingdom will be restored, mga kapatid, na kung saan ay God will establish His kingdom on earth. Okay. Now, Satan dropped down with great wrath. Ito po yung sabi sa Prophets and Kings 5:85. Satan's accusations against those who seek the Lord are not prompted by displeasure at their sins. He exalts. Talagang exalts, mga kapatid. Nag-celebrate pa siya. Nagkaroon ng kasiyahan in their defective characters. Nasisiyahan po siya sa mga depekto sa pag-uugali ng mga Kristiyano. For that he knows that only through their transgression
of God's law can he obtain power over them. Ayan. So ito po mga kapatid ang kinasasaya ni Satan. Pag ikaw at ako mag-violate sa kautusan ng Panginoon. If we violate the laws of God, Satan is exalting. Nagsiselebrate siya. Nasisiyahan siya dahil magagamit kanya sa kanyang gawain. Ang tanong mga kapatid, papayag po ba tayo? Papayag po ba tayo mga kapatid? Hindi po natin kaya ang kaaway. Bakit? For 4,000 years ay alam niya na ang ugali ng tao. Kaya alam niya po yung weaknesses natin. Kaya ang gawin po natin mga kapatid ay surrender natin sa Panginoon. Panginoon, hindi ko po kaya. Mas malakas ang aking kalaban. Pero mas malakas po kayo dahil kayo po ay siyang nagtagumpay over Satan. Kaya yun po yung ating pag-asa na kung saan ay nasa kay Kristo po yung pag-asa natin, hindi po sa ating sarili. Kaya i-surrender po natin ang ating buhay sa Panginoon. Kaya ito po yung kahalagahan ng pag-aaral po natin dito sa Revelation chapter 12. God's people should recognize the voice of the Spirit of Christ. Dahil bago pa man po umalis si Kristo, ano pong ginawa ng ating Panginoon? Sa John chapter 16, verse 13, ano pong sabi dun? Howbeit that when the Spirit of truth will come, He will guide you into all truth. Kaya we need to recognize that there is a voice of Christ through the Spirit. Pero mga kapatid, yung pagkaunawa po ng iba dyan, na itong Espiritu ay si Kristo din. Yes, masabi po na partly true, pero mga kapatid, the Spirit has His distinct personality na mayroon po siyang sariling gawain. Ang ating Panginoon mga kapatid, He was the Savior of the world who offers blood. Now, the Spirit's work is actually to represent Christ on earth. Dahil saan si Kristo? Di po ba si Kristo ay nasa most holy place? And who will be taking care of those people on earth? Kaya yun po yung kapangyarihan ng ating Panginoon. Nasabi niya, okay, the Spirit who has its own personality, where He has a power. Na kung saan mga kapatid, ito po yung pinaniniwalaan natin. Now we believe in the three heavenly trio. The three powers in heaven. Na kung saan ito po ay gumawa during the creation, gumawa din during the baptism of Jesus Christ. Bakit po? Doon po sa baptism ni Jesus Christ was actually shown that the voice of the Father, the Son, and there's a dove that represents the Holy Spirit. So hindi po siya ibig sabihin na yung Holy Spirit ay si Kristo din. Hindi po ba? Kasi ito po yung paniniwala ng ibang mga kahit mga Seventh-day Adventists ngayon na iba ay naniniwala sa Trinity. Na dalawa lang daw po yung persona ng pagka-Diyos. Kaya dito po ay tinatama po natin na doon pa lang sa baptism ni Kristo ay pinakita na po yung tatlong persona na in a symbol of a dove reveals the distinctive personality of the Spirit. Paano natin sabihin yan mga kapatid na yung Espiritu, the Holy Spirit is also Christ? Yes, in one sense, we can say that because they are one. Pero mga kapatid, they have their own personality. The Father as the Creator, Sustainer of all. When Christ was here on earth, He asked the Father. And mga kapatid, when Christ ascended to heaven, He promised
that when He will be there in heaven, He will send the Holy Spirit. Therefore, it is actually a different personality. And according to the spirit of prophecy, mga kapatid, yan po yung ating mababasa. No? Ano po yan? Sa gospel worker o evangelism. Nandun po sa evangelism. At mapag-aralan po natin later. Okay. Sabi po rito na yung kanyang bayan ay mag-guide po sila sa pamagitan ng Espiritu. Okay? Which strive for obedience to God's word as well as discern the spirit of Satan. Because we cannot actually discern the spirit of Satan. Only God's power can do that. Kaya nga po kung mayroon tayong espiritu ng Diyos, ay ma-discern po natin kung tama ba o mali. Kaya walang tao po nakakaunawa. Nakaunawa lang naman po siya ng tama dahil doon sa banal na espiritu na nagpaunawa sa kanya. Yan po dapat i-recognize natin. God's people should recognize. Dapat natin kilalanin. Acknowledge the power of God in us na wala tayong kakayanan kung wala po yung banal na espiritu na yan. Okay? So the faithful overcome Satan by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. They love not their lives unto the death. So, mas mahal nila si Kristo, mga kapatid. Ibig sabihin, mga kapatid, they submit themselves to Jesus because Jesus, who died on the cross, is the hope of humanity. Kaya nga po, yung mga tao na nagkasala, they have no excuse of doing so. Kaya kung sila po ay magpapatuloy, mag-sympathize sa mga sinners, and mag-compromise, mga kapatid, yan po ay espiritu ng kaaway. Okay? Now, dito po tayo sa pagpatuloy sa verse 6 and 14. And the woman fled into the wilderness, where she had a place prepared of God, that they should feed her there at 2,203 scores. Ito na po yung Dark Ages. Okay? So unto the woman were given 2 wings of a great eagle, that she might fly into the wilderness, into her place where she is nourished for a time, and times and half a time from the face of the serpent. Kaya mga kapatid, ito po yung mga bagay na dapat nating maunawaan, na kung saan ay dahil doon sa kagalitan, sa galit po ni Satan, ay mula noong na-establish po yung Christianity, nandun na po yung galit niya. Kaya nagkaroon po siya ng persecution. He persecuted Smyrna, the church, na kung saan ay may mga martyrs po doon nagbuhis ng kanilang buhay. At hanggang dumating po yung Pergamos, Thyatira, at then Sardis na naging dead. Dahil sa Pergamos, mga kapatid, ay mayroon pong dual kung po may compromises na. Okay? And then Thyatira po ay nandun na po yung talagang they have this double standard na nandun na yung tinatawag natin na Jezebel. Nandun po tumayo actually yung the papacy. And then during the time of Sardis, dark, dead, the dead church, yan po yung Sardis. Kaya kung atin pong napag-aralan yung 7 churches, then we can actually integrate all of this knowledge na kung saan ay maunawaan po natin na yun pala ay kapanahunan na ni Satan kasi hinulog na siya dito. Okay? So yun po yung kanyang galit sa church. Kasi hindi niya matalo si Christ.
sa langit. Okay? Ngayon, inulog na siya dito sa lupa. Kaya nakipagbuno siya sa mga bayan ng Diyos. Hanggang pagdating po yan sa pangatlo niyang pagkatalo. At atin pong mapag-aralan, okay, bukas, ang part 3 ng ating pag-aaral, mga kapatid, ano? Na kung saan ay doon po yung mapag-aralan natin yung ikatlo niyang defeat. Pangatlo niyang pagkatalo para malaman natin, mga kapatid, na hindi pala tayo talo, mga kapatid. Kung ngayon ay pinipigilan ka na hindi pumasok sa iglesia dahil nais mo na ibigyan ng mensaheng church, mga kapatid, hindi pa rin tayo talo. Dahil ang Panginoon po ay panalo. Nagpapakita lamang po yan, mga kapatid, na those who oppose are actually what? They are actually in the spirit of Satan. Bakit po? Why they oppose? Na kung ito po ay mensahe ng Diyos para sa iglesia, bakit kanilang pigilan kung ito pong ating sinasabi ay salita ng Diyos? Pag-aralan dapat, nabuksan ang ating mga isipan na let the Spirit works in us, na kung saan ay siya po ang maggabay sa atin. Okay? So, ito po yung pag-aralan natin na 1,260 days. Yan po actually ay during the Dark Ages. Na kung saan ay ito po yung nagdulot ng malaking woo. The woo that actually kapigatian na dumating po, mga kapatid, sa iglesia. Na kung saan ay nangyari po ito, na nagumpisa po sa 5th trumpet, okay? Pagtunog po ng 6th trumpet, okay, 1844, nandoon po yung the second woo, at yung pangatlong woo, mga kapatid, ay mangyayari po in the last days na atin po i-expect na mangyari. Na kung saan ay dito sa ating pag-aaral ay nais ng Panginoon natin pong maunawaan ito. Ito na po yung sinabi dun sa teksto, na kung saan ay sabi rito, and to the woman were given 2 wings of a great eagle, that she might fly into the wilderness. Ang tanong, mga kapatid, ito po bang wings na ito ay literal? Mga kapatid, yung wings actually representing, according to our interpretation as Seventh-day Adventists, swiftness, kabilisan, kasi lipad no? Pero dito, mga kapatid, sa ating pag-aaral, ang wings dito ay dividing the 2 segments of history, na ang presensya ng kanyang iglesia ay lumalampas gikan o galing sa creation up to the time to the holy city. Yan po, mga kapatid, yung 2 wings na kung saan ay mayroong dalawang bahagi na kung saan ang iglesia ng Panginoon ay namamayani. Na kung saan ay from creation, there are God's people who are representing His people. And from the cross up to the end, there will also be people that will have been preserved. Yung wilderness kasi, mga kapatid, doon po pinakain. Nandoon po yung deliverance ng Panginoon. Nandoon po yung pakpak ng Panginoon na you are safe here. Kaya during the Dark Ages, mga kapatid, at even now, nandun po tayo sa ilalim ng pakpak ng ating Panginoon. So that is actually the meaning, the living church, na sa Old Testament, God's church has been guided and preserved. And in the New Testament, God's people will also be preserved, even though there is ups and downs.
sa karanasan po ng iglesia. Still, in every time or generation, in every generation, there is what? There is a representative of His people. Ibig sabihin mga kapatid, hindi nawawalan ng representante ang Panginoon na nanampalataya po sa Kanya. Yan po ang ating ipagpatuloy po na pag-aralan. This is the part where we end today, and tomorrow we will be having the part 3 of Revelation chapter 14, and we will be talking about the dark ages and also the time where our time right now. Okay? So atin po yung tingnan mga kapatid kung ano po ang mga pangyayari, the series or current events na mangyayari po in our days, because we are still studying the great controversy between Christ and Satan. And now Satan is on earth. He is no longer in heaven. He has no access to heaven. But we, as God's people, we have the access through the power of the Holy Spirit. Christ has given us the Spirit of truth. Yun po ang magsisilyo sa atin. No? So ang katotohanan po ang siyang magsil sa atin, will protect us. Yan po ang kanyang pakpak na kung saan, I have been preserving you through my words. Dahil nais ko na ikaw at ang mga kasama mo ay magkaroon ng kapayapaan na kung saan itatayo po ng Panginoon ang kanyang kaharian. Okay? So any reaction mga kapatid or any comment or question? Bago po tayo mag-close or bago tayo manalangin sa ating pag-close po ng pag-aaral natin? Hello po, May Pastor. tanong po ako, Brother Okay. Glenn. Okay, sino po na una? Si Brother Marshall muna, Sister Oh, Banji, sige, no? Sige, Brother Marshall. Hello, Pastor. Thank you. Ito lang kasi yung gusto kong medyo mahirap din kahit sa akin ito kung paano maunawaan itong maipaunawa kasi may difference na yung aking yung understanding, parang may misunderstanding kung paano ko maipaunawa din sa iba itong yung divine union at saka human effort na ang paniwala ko noon ay parang yung meron ngang divine grace na na paniniwala ko na tumutulong sa akin pero nag-stop na sa Bible at saka SOP. At saka parang wala na ngayon kundi okay lang na dinggin mo yung Diyos saka guidance ng Holy Spirit doon sa nag-stop na, pero ngayon dito ko nalaman na ang dami pa lang at saka may theocratic government na parang babalik sa kingdom at saka nandito talaga ang Panginoon na kailangang kausapin mo at saka hingian mo ng tulong at saka hindi na yung kagaya noon na yung understanding ko noon na parang nadagdagan na akong pero mahirapan akong maipaunawa yung pag parang natin na hindi natin magagawa kundi kung wala siya at saka yung lahat ng success ay kailangan muna siya ang tanggapin mong gumawa kasi ngayon nawawala na yun, Pastor. Oo. Tama po yan kasi mayroon pong deception. Mayroon pong deception na pinanghalat po yung kaaway din na mapag-aralan po natin yan bukas Bukas mayroon pong plano ang diablo kasi na tangayin yung babae. Okay? So yan po ay mapag-aralan natin bukas.
na kung saan ay nais ng dyablo na ang ating isipan ay mapunuan ng mali. Kasi kung mali na po yung nandyan sa ating isipan, mali din po yung ating pananampalataya. Ibig sabihin, yung ating pinaniniwalaan ay hindi tama. So, that is deception na nais ng kaaway na maganap sa kanyang bayan. Kaya, God's people at the time actually in wilderness. Pero sabi ng Panginoon, I will feed you. Pakakainin ko kayo. Kaya nga po may pag-aaral din tayo ng 6th grain. Yung 6th grain na yung mga kapatid, yun po yung pagkain na unti-unti na pinapakain ang bayan ng Diyos hanggang sa perfection of character. Kasi mayroon pong 7 pero hindi na po siya grain. Yan po yung Ezekiel chapter 4 natin pong mapag-aralan later. So ito po yung deception kaaway ng kaaway ng Brother Marshall na inunahan niya po yung tao na magkaroon ng doubt, magkaroon ng maling katuruan, ngunit sa mga taong handa, bukas ang kanilang isipan, ay doon po ang Diyos gumagalaw. Na kung saan ay nais ng Panginoon na siya ang pahintulutan mong mangusap sa iyo. Kasi kung hindi mo ilingin yan mga kapatid, hindi rin po maganap sa ating buhay. So there is a freedom of choice. May freedom of choice ka, hindi ka pinilit. Pero kailangan mong makinig. Yun po yung ating gawain lang, makinig. Kung nakinig ka at sinirado mo, that is your choice. Pero ang Panginoon po ay nangungusap, hinayaan mo po, Panginoon, ito po ba yung tama na aral? So, God will actually direct you into the truth. Pero mga kapatid, kung hindi ka bukas, sarado ka sa, hindi ka na nakikinig, nag-close ka kaagad, you actually prejudice, nagkaroon ka ng prejudicism, nag-criticize ka na, mawala po sa iyo ang katotohanan. Okay? Yo, Pastor, ito yung yun yung ang diferensya ng napansin ko at saka salamat. Yung Okay. talaga ng meat in due season noon ay sa Seventh-day Adventist na ngayon ay freeze na yung meat in due season na kailangan. Kaya magkaiba na yung lumang Amen. meat in due season at saka yung kailangan na freeze na galing sa kanya na hinihingi mo, Pastor. Thank you. Amen. Okay. Okay. So maraming salamat, Brother Marshall. Yes, Sister Banji, anong pong tanong? Kasi ang tanong ko, Brother Glenn, Apo. may pastor dito kagabi na nag-present ng ganyan. Aha. Sabi kasi niya, itong away dito doon sa langit ay una pa sa panahon ni Adan at ni Eva. Oo. Una pa daw. Sabi niya, Apo. yan daw ang pinakauna na history. Yan po ay yan na nga po ang tinatama po natin kasi mali po yun eh. Oo. Mali po yun kasi sa narinig ko ngayon at ito din ang Bible, binasa ko rin na sa aking analyze, parang ito talaga ang tumpak ang presentation mo ngayon, Brother Opo. Glenn. Opo. Praise God. Amen. Okay, so yun po yung binalikan po natin dito. Kasi kung dito po yung natin balik dito sa talata mismo, ay madaling unawain actually, no? Sabi rito, and there was war in heaven. Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon fought and his angels, and prevailed not, neither was their place found anymore in heaven. And the great dragon was cast out, that old serpent. Bakit siya tinawag na old serpent? Dahil nandaya na siya. Sa panahon pa ni Adam and Eve, nandaya na siya sa tao? Wala pa. Di po ba? Si Adam pa lang, si Eve pa lang ngayon dinaya niya. Called the devil and Satan.
which deceived the whole world. Oh. So kung during na time na nakadeceive na ba siya ng world sa creation, sa panahon ni Adam and Eve? Wala pa. Wala pa. O, Wala di po pa. ba? Wala pa po. So ibig sabihin, itong pangyayaring ito ay nangyari ito pagkatapos ng mga na-deceive niya na at napatunayan na deceiver talaga siya kasi kahit si Kristo ay nilaban niya na yun po ay anak ng Diyos na nagkatawang tao. Oh. So makita ngayon ng sanglibutan ng the whole unfallen world na hindi na siya makapag-rally pa, hindi na siya maka-access doon kasi hinulog na nga siya. At yan po ay patunay na kung saan ay hinulog si Satan during the time, shortly after the resurrection. Kaya sa ating mga kaibigan, mga kapatid, na patuloy na sumusubaybay po rito, nandito po yung kasagutan, na ang pangalawang defeat ni Satan ay noong nagtagumpay si Kristo laban sa kamatayan at umakyat si Kristo at naging Michael. Bakit po siyang tinawag Michael? Because he is victorious. Siya po ay talagang, he is the archangel. Siya na po yung head. Wala na po si Satan. Okay? Yung pan kasi dati, yung second sa command ay si Satan. Siya po yung pangalawa. Yung anak ng Diyos ay siyempre pagka Diyos po yan, di ba ang presidente minsan ay mayroon po siyang general. So ganun din po mga kapatid. Ang Panginoon mayroon po siyang general of the army. At si Satan po yun, pangalawa sa command. Pero nainggit po siya eh. Ayon po sa spirit of prophecy, noong creation nga po, nainggit po siya kasi bakit ako wala? Bakit wala ako doon sa creation? Bakit kayo-kayo lang? Parang nagkaroon po siya ng personal na pagnanais na sana ay siya rin. So ito po ay pagsagot talaga mga kapatid, na doon pa lang sa teksto ay makuha na natin na paano siya makadeceive ng nation or world kung hinulog na siya sa panahon pa lang ni Adam and Eve. Ibig sabihin, wala na siyang access noon. Paano siya magkaroon ng kapangyarihan? Or paano niya makausap or ang Panginoon, ang Diyos, sa panahon ni Job? Kasi sabi dito sa Job, basahin niyo po ito sa mga pastor, kung may pastor po kayo na makakausap, sabihin niyo po yung Job. Job chapter 1 verse 6 and 7 at saka chapter 2, 1 and 2 na dito si Satan kausap ng Diyos. Kung kausap niya ang Diyos, hindi pa siya hinulog. Kasi you cannot talk with God unless you are there in heaven. Di po ba? So, at sinabi sa talata na paakyat pababa siya. Tinanong siya sa Panginoon saan ka galing? Sabi ni Satan paakyat pababa. At nakita ko yung alagad mo, si Job, na matapat. So yun po mga kapatid, isa sa mga tinatama po natin sa ating pagtuturo na marami pong mga pastor na nagtuturo mga kapatid na ang una-unang awayan ay doon sa langit. Yes, actually, mayroong rebellion na nagsimula pero hindi biglaan yan. Dahil mayroon pa siyang dapat na ipunin ng mga army. Kasi kung magsisilo siya, kailangan magkumpanya mo na siya. Di po ba? May kumpanya mo na yan. Dito kayo sa akin kasi ako ang dapat ako nandun Ay, bakit yung anak ng Diyos ang siya maging leader? Dapat ako. So nagkaroon po siya ng jealousy. At nag-draw po siya ng mga anghel. Ito po yung sa verse 4, The dragon drawing down the stars took place before the Lord was born. So before pa man si Kristo ay nakagather na siya ng mga sympathizers. At noong verse 9 na, ayun, nakipag-away na din talaga siya. At
anong ginawa sa kanya? Hinulog na po siya. Okay? So maraming salamat Sister Vanji for that experience as well sa pastor natin na iba po yung tinuturo na hindi po sa ngayon dito sa banal na kasulatan at sa espiritu ng hula. Yes, Sister Marianne, sige po. Pasalamat lang ako sa Panginoon, Brother Glenn, Apo. dahil sa mga mensahe na ginamit ka para Apo. marinig din namin. At hinihintay ko yung leksyon natin sa Sabbath School. Okay po, okay. Isesend ko po ngayon. Okay. Okay, maraming salamat po Sister Mary Ann. Yes, atin pong hinimay-himay ito mga kapatid. I really spend time na isang oras po, pero at least mahimay-himay po natin at talagang kung may kulang man po ako mga kapatid na sa explanation ko, ay magwan lang po kayo, magtanong lang po kayo, you indicate that you have this question na hindi pa klaro sa inyo. We will try to answer by God's grace mga kapatid, dahil ako po ay instrumento naman dito, hindi ko alam ang lahat, Kaya kung mayroon po kayo natagpuan na medyo enlightening, then let it be known para at least mapag-usapan po natin at maipanalangin natin sa Panginoon na ang Diyos po ang mag-guide sa atin. So maraming salamat mga kapatid, at bukas ay the finishing touches of Revelation chapter 12 na kung saan ay malalaman po natin ang ating bahagi sa huling araw na ito. Na ano po Brother nangyari? Yes po. Pasensya na ha kung hindi sa lahat ng panahon na makasali ako ha. Okay po, okay po. Walang problema po. Kaya nga po talagang nilive natin ito sa Facebook kasi may mga kapatiran po natin tayo na sumusubaybay po sa online at hindi po sila makadalo sa ating mga live na presentation katulad po dito sa Zoom. Pero nandyan po yan sa ating Facebook at saka YouTube channel. Ang ating YouTube channel po mga kapatid ay SDA Online Study. So type niyo lang po yan sa YouTube at may link naman po ako na sinesend po sa inyo yung YouTube channel natin at nandoon ang lahat ng mga studies po natin sa prophetic insights on the book of Revelation. Tayo po ay manalangin sa ating pagtapos. Our dear and kind lovely Father, once again, oh God, we would like to thank you and praise you for the Spirit that you have given us, oh God, the Spirit of truth, na kayo po ang siyang nanguna sa aming pag-aaral, na ginamit po ako na instrumento na dadaloy po ang mga salita na mula sa inyo. Nawa, Panginoon, kung may mga pagkakamali man sa aking mga salita, ay tulungan po ang bawat isa na they can discern the Spirit of truth, because we know that once we are deceived by those unfaithful words o untruthful words, we can be a part of Satan, O God. Kaya nais namin, Panginoon, na kayo po ang siyang lumukob sa aming katauhan. Ng Banal na Espiritu lamang po ang siyang mamayani sa aming buhay, na mag-guide po sa amin upang hindi po kami maligaw, kundi magkaroon po ng liwanag, pananaw na makahula para kami po ay maging handa. And this will be the seal of protection that you will protecting your people from error. Kaya salamat, Panginoon, at sa aming pansamantalang paghiwalay, patuloy po aming inasahan na inyo basbas ang siyang aming maranasan sa buhay namin. Ito po ay aming dalangin dahil lamang po sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Let the words of our mouth and the meditations of our hearts be acceptable unto thine sight, O Lord, our strength and our Redeemer. Amen. 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 Maraming salamat po. God bless po. Salamat. Bye-bye. Okay. Okay, bye-bye po. Bye. Okay.